Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So today guys, ating pag-uusapan yung ang paglipat ba ng probinsya is road to permanent residence. So marami sa ating mga kababayan na PGWP holder, international student dito sa Canada and tapos na nila yung kanilang pag-aaral. At ang iba naman ay mga temporary foreign workers and doon sa mga permit na hawak nila, 2 years, 3 years is talagang kailangan guys na kumilos na or mag-start na ng application para sa permanent residence. So, yung eligibility para sa permanent residence is maraming bagay na kailangan natin i-consider. So, una is trabaho. So, yung trabaho mo ba ngayon is eligible para makapag-apply ka ng permanent residence or manominee ka ng probinsya para sa permanent residence kasi mayroong iba or karamihan na probinsya is kinukonsidered yung mga in demands na trabaho na kailangan nila or top priority na trabaho like healthcare, construction, agriculture. Yan yung mga bagay na kinoconsidered nila. So double check mo yun kung eligible ba yung trabaho mo na magiging daan mo para makuha yung permanent residence. So, number 2 is si employer. So, si employer mo ba ngayon na pinagtatrabahunan mo is willing siya na mag-sponsor ng permanent residence or sila ba talaga ay yung mga empleyado ba nila or mga temporary foreign workers nila is na talagang nanonominee or na-sponsoran nila for permanent residence. So, ano yung mga company na yan? So, based on my experience is, andyan si Tim Hortons. Although, yung mga low income wage ngayon is meron na lang 10% allocation. But, based on my experience naman is, it's not like na sa isang store or sa isang branch is puro Pilipino. Bihira yon. May mga Pilipino dyan or may mga temporary foreign workers dyan is like 10 pieces or 10 heads or hindi naman ganun kadamihan. Kasi ang iba, ang naging transition kasi guys dyan pagdating sa mga fast food or food and beverage is pag na-PR na yung employee, umaalis na sila sa company. So kukuha naman ulit si employer ng temporary foreign workers or ang iba is graduate ng international student na nagpo-full time na. So yun ang kinukuha nila and then allotted na ulit sila para mag-sponsor ng permanent residence. So it's very important guys na alamin nyo yung company na pinagtatrabahunan nyo kung sila ba ay nag-sponsor ng permanent residence. Like example nga kung international student kayo, punta kayo sa company na pwedeng, and marami kami guys, nung ako ay nasa Tim Hortons, marami kaming mga empleyado or full-timer na international student na gumraduate. Doon nila pinopokus muna sa Tim Hortons or either sa McDonald's, A&W, yan yung kadalasan, or Burger King, yan ang kadalasan na nag-sponsored for permanent residence. Yung mga ano na yan, nagpo-full-time sila. Or dati silang part-timer, nung gumraduate, nag-full-time sila. And yun, mayroon na silang slot sa employer para mag-permanent residence. So, willing si employer na i-nominee sila. So, pangatlo is yung probinsya na kung saan kayo nandoon. I-double check nyo yung mga program pathways or stream na open right now. And double check nyo yung mga qualification or requirements na hinihingi. Para nang sa ganun is, magawa nyo ng plano. May plan A kayo, may plan B at plan C. So, yun ang mga bagay na gawin nyo. And, based dun sa mga empleyado namin, sa mga kasamahan ko sa trabaho sa Tim Hortons, ganun nga yung ginawa nila. International student sila, nag-Tim Hortons muna sila or nag-A&W, and then, na-sponsoran sila ng permanent residence. After that one, nag-consume lang sila like 1 year, umalis na sila sa company. So, that's the good, kung yung, sometimes kasi, yung nakuha nating program,
sa pagiging international student is hindi ganun in demand sa trabaho sa probinsya na nandun ka. So, make an alternative pathway or alternative plan para nang sa ganun is mas maganda. So, one of the case sa mga kakilala ko at kaibigan namin way back in New Finland is merong mag-asawa na international student si wife and si husband yung open work permit. So, you know guys, kapag open work permit ka, makakapili talaga ikaw na employer na katulad nga yung sinabi ko kanina na maraming mga opportunity na nagbibigay o nag-sponsor ng permanent residence. So, isa sa in-applyan niya is Tim Hortons and nakiupag-usap talaga siya. Once nung na-hired na siya, nakipag-usap siya sa may-ari sa employer na ano ba yung gagawin ko? May contract ba ako? Or ano ba yung pwede kong gawin? Do I need to stay for 2 years? Or kailangan ko ba i-consume yung 1 year para ma-nominate mo ako as ma-sponsoran mo ako sa application ko sa permanent residence? So nakipag-usap siya. And in that case is talagang nakita ng employer yung eagerness niya at saka nagtrabaho naman siya ng maayos. And that time, nagkaroon din ng offer or nagkaroon din ng slot sa pagiging supervisor sa Tim Hortons and ginrab niya yung opportunity na mag-apply ng supervisor. And by the way guys, dun sa mga nagtatrabaho sa sa Tim Hortons or food and beverage, pag may mga top management like supervisor, team leader, or assistant manager, shift manager, yung mga Canadian employer guys, is unang nagsiselect yan, nag-hire yan sa internal. Bihira silang kumuha sa external. So internal, ibig sabihin, kung sino yung magpo-post sila ng hiring, kung sino yung gusto mag-apply dun sa available position, yun yung mag-undergo na interview. And yun nga, si open work permit is nag-apply siya ng supervisor. And you know guys, ang pagiging supervisor is under ng skilled workers. And malaki yung chance para ma-nominate or magkaroon ng chance para sa application sa permanent residence. And yun yung case na ginawa niya. At ang nangyari is, yun, natanggap siya as supervisor, na-sponsoran siya ng employer, ng company sa pag-apply niya ng permanent residence. And after 5 to 6 months, naging permanent resident siya. So, yun guys, meron din kaming kaibigan, another story naman, na international student din yung wife niya. And si husband din yung open work permit, naghanap talaga si husband ng employer na magsusupport sa kanya, and ganun din ang ginawa niya. But the other thing naman ang case naman nila is lumipat naman si husband ng other province, which is napunta siya sa Nova Scotia, naiwan niya si wife niya habang nag-aaral sa Newfoundland and Labrador. And then after graduation, saka na lang siya sumunod dun sa husband niya. So, yung employer na nakuha niya sa Nova Scotia is willing to sponsor ng permanent residence. And luckily, hindi pa natatapos yung PGWP nila, is na-approve or nakapag-apply na sila ng permanent residence, and blessings na na-approve yung kanina application as permanent residence. So, yun guys, may plan A, may plan B, may plan C. So, kailangan kung sino yung sa inyo na may chance. Kung parehas kayong may chance, sino yung which one is better or which one is mas pwedeng magkaroon ng chance ng mas maaga na makapag-apply or maging eligible for permanent residence. Kasi kahit si husband yung mag-apply at natanggap ka, nakapasok sa na-approve na permanent residence, kasama na yung family mo, yung kids mo, yung siblings mo, yan. Kasama na si wife mo, ganun din. So, yung mga ganong scenario guys is talaga, kailangan pag-aralan, gumawa ng research, or else magtanong at i-double check yung mga programs or pathway na pwedeng maging eligible sa inyo, na maging applicable. And hanggat
may oras na pwedeng gawin mas maaga, mas early, mas better. Parang regardless na hindi pa tapos mag-aral yung principal mo dati na international student, regardless yun, malaking bagay na kung ikaw ay may opportunity, hanapin mo yung opportunity na yun. Huwag kang aasa sa isang plano lang. So, that's all for today, guys. And thank you for watching. See you in the next vlog. Bye for now. I wake up in the morning with a smile on my face, feeling thankful for the love and the happiness we chase. Sun is shining brightly, sky so blue and clear.